Radio Radzinatan 101.3 Ojong Ramblona. Proud member of the KBP, Philippine Standard Time. It is now 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muling sumasayang papawid ang ating palatuntunan, ang agri at iba pa, handog sa inyo ni SB Alex Formente. Nawa po sa hapong ito ay puno tayo ng biyaya sa loob ng isang linggo na pinagkaloob ng Panginoon sa ating buhay. At sana ay parati nating alalahanin na ang biyaya ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya dapat lang pong ibalik natin sa Kanya ang pagpupuri, ang pasasalamat sa mga bagay na Kanyang pinagkaloob sa ating buhay. Ito po kasing ang matatandaan po natin, sabi nga ng iba, parang napipil nila na kahit walang tutulong sa kanila ayos lang ang buhay nila. Pero alam po ninyo, dapat pasalamatan natin sa lahat ng oras ang mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na ang buhay, mga kaibigan. Sapagat ito ay pinagkaloob sa atin ng ating may likha, at dapat na pasalamatan natin ito ng lubos. At sa hapon pong ito ay aking binabati yung mga nagdaos ng karawan sa loob ng isang linggo ito. Unang-una, binabati ko si kaibigang Judith Fabila ng Maliliko. Nagdaos siya ng karawan noong Friday. At sana lubos-lubos ang iyong kaligayahan sa iyong karawan. At sana idagdagan pa ng Panginoon ng maraming taon ang iyong buhay upang makapaglingkod sa ating bayan. Si kaibigang Judith po ay nasa supply office ngayon ng ating munisipyo. At diyan siya nagtatrabaho. At matagal-tagal na rin kilala ko to. Kaibigan. At siyempre, Dabarkads, sabi nila. Sabi nga ni Vic Soto, Dabarkads. Ayan. Binabati ko rin yung aking mga kaibigan dyan sa Bangun, si pare Oximar, yung dating barangay captain ng Bangun. Yan, paring Oxy, magandang hapon. Sana'y nakikinig ka, at alam ko namang nakikinig ka sa aking palatuntunan. At yung aking mga kaibigan pa rin dyan sa Bangun, ang pamilyang Falyurin, si Tata Ipi, si Nanay Miding, ang kanyang mga anak na sila Maya, si Lorraine, si Lisel, at yung iba pa dyan. Ang pagbati ay pinaabot ka rin sa aking kaibigan na taga Budyong, ang aking kaibigan si Parin Jojo Palugme, kasama ang kanyang misis at mga anak. Ayan. Binabati ko rin ang barangay captain ng Budyong, yung aking kamag-anak at kaibigan. Siyempre, ang aking kamag-anak at kaibigan si Robin Pupalan, Kapitan, Captain Robin Pupalan. Binabati ko rin yung kapitan ng Maliliko. Magkasama kami nung isang araw. Si Kapitan Furcado. Kap, hindi na tayo nagkita kahapon, anong Biyernes. Hindi ka na bumalik sa office, okay lang yun. So muli natin muli tayong mag-meet tayo sa mga bilang araw.
At binabati ko rin ang aking kaibigan si paring Roy Padira, hindi ko makalimutan yan. Si paring John Pitalsana, nagkita kami kanina. At patuloy pa rin ang kanyang pamimingwit. Mahilig mamingwit ng aking amigong ito. Pare ko, baka ibang mamingwit mo, ha? Mabingwit mo. Siguraduhin mong isda lang parati ang iyong nabibingwit, pare ko. At talagang libangan na niya itong mamingwit ng mga isda dyan sa Boulevard. Minsan nakikita ko siya dyan sa dagat. At may bangka ito, ha? May bangka ito sa Panike. Napunta kami doon, talagang siyang-siya kami sa mga inihaw na isda. Ewan ko kung kuha niya o binili niya. Pare ko, ya. Siguraduhin mo pag pumupunta ko diyan, ay huli mo talaga yon. Wag yung binili mo lang tapos kala namin huli mo, ha. Alam ko naman magaling ka mamingwit, ha. Pero siguruhin mo na yung iniihaw mo para sa amin ay talagang huli mo. Kasi masarap isipin na yung kaibigan mo na naghirap na mamingwit ay nag-ihaw ng isda para sa iyo at sa mga kaibigan mo. Pare ko, ha? At siyempre, yung aking kamag-anak at kaibigan din na si paring Larry or si Halikoy Larry Falleria, kasama ang kanyang misis, siyempre, si Maring at mga anak dyan sa Lauban. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At naway patuloy tayong makinig sa palatuntunan ito at makapulot kayo ng mga bagay na napakahalaga sa ating pamumuhay. Ayan. At sa hapong ito ay tatalakay tayo ng mga mahalagang bagay tungkol sa mga nangyari sa loob ng isang linggo, no? Yung mga programs na ating dinaluhan, nagkaroon tayo ng committee meetings, no? Committee meeting about transportation, yung sa application or sa memorandum of agreement na ina-apply ng ating kasama sa Tabubuan, si dating Kapitan Edgar Falculan at yung kanyang misis, ay mayroon kasing portion sa kanilang lugar na gagamitin ng munisipyo na tilapia hatchery. Ayan. Tilapia hatchery. Ito po ay may area na 884 square meters. At ang layon po nito ay makapag-produce tayo ng maraming fingerlings ng tilapia para po sa ating mga kababayan na nagnanais na magtayo ng inland fish pond. Yan po. Mahalaga po ito kasi hindi lang po sa ang ating pwedeng i-raise na mga isda ay tilapia, yung bangus, no? Pwede tayong mag-alaga ng mga tilapia, no? Sa ating mga fish pond na tinatawag nating inland, ano. Ito yung mga fish pond na hindi sa mga tabi ng dagat or sa mga katunggan ng Insiling Ninra, no? Pero ito ay nasa sa loob ng barangay, ano, sa kaloob-looban ng barangay. At ito ay hinuhukay minsan, tapos lalagyan ng mga binhing isda or fingerlings. Yan po, ang layo nitong ating pagkipag-ugnayan sa pamilya Palcolan ay para po magamit yung kanilang area sa Tabubuan na sagana sa tubig kasi po ay dumadaan doon yung irrigation canal, no? O nasa tabi sila ng irrigation canal. Kaya very ideal place po ito na gawin nating breeding area or hatchery ng mga tilapia. Ang pinaplano po natin na ilagay dito ng tilapia ay yung parang orange, ano?
Hindi yung ordinaryong tilapia na kulay brown or itim. Oh, itim nga, no? Ayun. Usually, yun ang common. Pero, ang magandang inaalagaan ngayon tilapia, no, ayon sa aking mga pagsaliksik, ay itong tilapia na may kulay na parang orange siya, o nagbe-range siya sa light orange to dark orange, ganon. No? At sang-ayon pa sa aking mga pagsasaliksik, ito ay madaling lumaki at umaabot siya ng timbang na ang isang isda ay umaabot ng 800 grams. No? Pero nyo yung 800 grams, konti na lang kailangan nun sa 1 kilo. Ano? At kung matatandaan ninyo, yung aking kaibigan ay minsan ay nakausap ko na mayroon siyang alagang tilapia sa Mindoro, ano? Si paring Vic Musa, ano? Si paring Vicente Musa na dating nagtatrabaho sa Department of Agrarian Reform. Pero retired na siya. Yung isang area doon sa kanilang likod bahay ay ginawa niyang fish pond. Ang kagandahan lang po sa kanyang lugar ay flowing yung water. Ang gandang-ganda talaga yung tubig. Walang tigil ang pagdaloy ng tubig galing sa ilalim. Yun po ang kagandahan dyan sa Mindoro. May mga areas dyan na flowing ang water. Kapag naghukay ka ng balon, talagang tuloy-tuloy yung tubig pag natsimpuhan mo yung daan ng tubig sa ilalim. No? At napakaganda yung kanyang tilapiaan doon. Ako'y na-impress, kaya nga sabi ko, maganda itong ating i-promote, itong tilapia culture. Ano? Para po yung ating mga kabayan ay ma-encourage na mag-alaga ng sarili nilang isda o magpatayo ng kanilang sariling palaisdaan sa kanilang mga sariling lugar. No? Hindi lang limited po ang isda sa dagat, pwede tayong mag-raise ng isda sa ating mga barangay. Yun po yung tinatawag nating inland fishery. Kaya sinusuportahan po natin yung pagkikipag-ugnayan ng munisipyo sa Pamilya Palkulan sa Barangay Tabubuan para po maisulong itong ating Tilapia Hatchery Project. At yan po inaprobahan na namin last session, yung last Tuesday, yung Memorandum of Agreement, no? Giving authority to Honorable Mayor Trina Alejandra Firmalo Fabic na pumasok po sa isang kasunduan kay Mrs. Marivic Palkulan para dito sa ating proyekto na ito. Ayan. So napakaganda, ha? Yan po yung ating mga gustong isulong na mga proyekto. At ito po ay sa nanais na rin ng ating punong ehekutibo ng ating bayan, ng ating mahal na mayor, na ang mga project na ito ay maisulong natin. Actually, siya ang nag-endorse sa amin nitong Memorandum of Agreement na gustong isulong ng ating mahal na mayor. Kaya po yun, pag ito po ay nagkaroon na ng mga fingerlings, sa aking information ay aabot ng 6 months, no? O 3 to 6 months bago tayo makapag-distribute ng mga fingerlings. At ito po ay i-distribute natin sa ating mga kababayan na nagnanais na magpatayo o mag-sit up ng kanilang sariling freshwater fish pond. Ayan. No. At kung mayroon pa tayong labis na production, pwede nating i-share ito sa ibang mga municipalities with, siyempre, may corresponding payment. Itong atin sa mga barangay na mag-aabil din ng ating mga tilapia, siguro po ay alamin yan kung ito ba'y may bayad o wala.
Pero sigurado ako na kung ang project na ito ay para sa ating mga kababayan, ay siyempre, part ito ng ating serbisyo na ginagampanan sa ating mahal na bayang Udyungan. Ano. May isa pa rin po kaming pinag-usapan na isang project na yung aqua silviculture. Ito na namang aqua silviculture na to ay yung pag-aalaga ng mga species ng isda na nasa dagat naman. Kaya lang ay nasa cages siya. Ano? Kung matatandaan ninyo, mayroong mga nagpa-practice niyan dito sa ating bayan. At sa ibang bayan kagaya ng Looc, Alcantara, Calatrava, at sa ibang mga bayan pa na malapit sa dagat. Ito pong silviculture na to, na proyekto, ay pinaplano na i-set up ng ating kaibigan na si Jan Bantang. Ano? Siya po yung gustong nagtayo ng aqua silviculture sa Barangay Budyong. Doon po sa area na ino-occupy ng ating bayan, yung tinatawag nating fish sanctuary area. Humingi siya doon ng 700 square meters na lapad ng area para pagtayuan nitong aqua silviculture. Ito po ay naglalayo na mag-alaga ng ng bangus, ng mud crabs, ng mga hipon, at kung ano pang mga pwede nating alagaan yan na pwede nating alagaan sa dagat. Ayan. At napag-usapan na rin namin yung tungkol sa bagay nito at mayroon ngang lumutang na mga ideya na bakit hindi na lang ang ating bayan, ang ating munisipyo ang mag-operate ng project na to instead na ilagay natin o ibigay natin sa mga private individuals. At dahil nga po doon sa part ng Memorandum of Agreement ay nakasaad doon na ang ating munisipyo ay magbibigay ng technical assistance doon sa partner kay Mr. Jan Bantang. At magmumonitor din ang ating munisipyo sa takbo ng proyekto na ito. Kaya nga naisipan ng isang kaibigan natin na member din ng konseho na si SB Chao Chua. Ayan, ang aking kamag-anak yan sa Pamiroclan. Ano. Naiminungkahin niya na bakit hindi na lang ang ating munisipyo mismo through the Municipal Agriculture Office ang mag-operate ng project na yan. Total, ang pinaplano gagawin itong ecotourism site at demo farm, demonstration farm ng aqua silviculture project na po pwedeng gayahin ng ating mga kababayan kung ito ay makita nila na productive. No? Siya nga pala, nakalimutan kong batiin yung batiin ko muna yung ating mahal na mayor, Mayor Trina Alejandra Firmalo Fabic. Good afternoon, Mayor. At sa ating vice, yan. Sa ating member ng konseho, ayan, si SB Kit Firmalo, si SB Doc Forca, SB Chao Chua, SB Michael Butsoy Arevalo, si SB Quincy Bantang, SB Giselle Fainsan, SB Nicky Fadirogao, SB Joby Fadirogaya, at ito ay siya ay AABC din. Siya ang president or chairman ng Association of Barangay Captain sa buong Udyungan. At siyempre yung ating president ng Escape Federation, si Escape President Kayla Alvar. Yan.
Kayla Alvar. Yap! Ayun. Muntik na nakalimutan. Dito si Bert. Thank you, Bert, ha? Medyo tumatanda na tayo, Bert, eh. Ayun, binabati ko rin yung mga government employees ng ating munisipyo at yung ating staff sa legislative department sa pamumuno ng aking kaibigan si Mrs. Ruda Pahotnao. Ayan po. Siyempre, pagkatuloy natin ang pinag-usapan, yung tungkol po doon sa silviculture. Maganda rin po ito kung maalala po ninyo doon sa bayan ng Santa Fe, ha? Sa bayan ng Santa Fe. Yung director po ng Romblon State University campus doon, na ang pangalan ay si Professor Ray Rasgo, ay mayroon pong itinayo siya doong fish cage sa gitna ng dagat, malapit sa yung pinakang pier nila dyan, ano? Kung matatandaan nyo, ang project na yan ay napakaganda. Pero hindi po ito kagaya ng ibang project sa gitna ng dagat na floating. Ito pong kanya'y permanent structure. Talagang naglagay siya doon, nag-construct siya ng bahay doon, at saka nilagyan niya ng mga kabitan ng net, ano, hanggang ilalim. Tapos, yun, ikakabit niya yung mga net doon, tapos, bibitawan niya ng mga fingerlings ng lapu-lapu. Ayun. Danggit. Ay, naku, napakasarap yung mga danggit dyan. At yung ibang mga species pa ng isda, biruin nyo, nakakahuli siya doon ng mga lukos, ano? Sa gabi, napasok doon sa kanyang bitag na may ginagawa siya doon na magandang sistema kung paanong makahuli ng ibang mga species ng isda. Kaya minsan pag nabisita ako doon, talagang hindi ko maiwasan na mapunta. Kaya napakaganda po itong mga project na ganito, itong mga aqua silviculture, no? Ito'y makakatulong sa atin sa karagdagang kita sa ating mga pamumuhay. Marami po naman tayong pwedeng masanggunian ng pamamaraan kung paano po nating i-set up ito. Actually, dito sa Diyongan ay maraming mga individuals na engaged dyan sa ganyang project, no? Yung mga pag-alaga ng isda sa cages, alam ko, dito sa Diyongan ay maraming nag-invest. Minsan doon Santa Fe, Look, no? At alam ko, mayroon sa Libertad hanggang sa ngayon. No? Kaya itong atin na pinaplano na magpagkikipag-ugnayan kay Mr. Jan Bantang sa Barangay Budyong, doon sa area na sakop natin, yung fish sanctuary daan sa may lagoon, ano? Yung tinatawag niya yung lagoon dyan, ay napag-usapan na rin namin nung series of committee meeting namin nung Miyerkules, sinundan na ng committee meeting nung Biyernes para ma-ayun out talaga yung mga bagay-bagay na hindi po masyadong clear, ano? Kaya ayun po, na tapos yung aming committee meetings at maganda naman ang naging resulta at ating hahayaan ng ating kaibigang si Jan Bantang na mag-project doon for a period of 1 year. Pag nakita natin na very productive yung project na yan, ay siguro ay ang mag-ooperate na ay ang ating bayan, ang ating munisipyo, ang ating LGU in partnership with Fisher Folks Organization or associations. Marami na po kasing mga
grupo or asosasyon ng mga mangingisda na rehistrado na ngayon or accredited na ng Sangguniang Bayan. Actually po ay ako ang in charge dyan sa pag-accredit nitong mga associations at ini-encourage ko nga ang bawat mga association na magpa-accredit sa ating Sangguniang Bayan, sa ating LGU, para po magkaroon kayo ng tinatawag nating legal personality. Kung ang pag-uusapan ay sa local level, ano? At napakaganda pong tayo ay maging accredited ng Sangguniang Bayan dahil po pag mayroong pinagkakaloob na assistance ang ating munisipyo ay po pwede po kayong pagkalooban kaysa doon sa mga association po na hindi accredited. At ako'y natutuwa naman at yung panawagan ng ating Vice Mayor na itong mga associations natin ay magpa-accredit sa Sangguniang Bayan ay marami na po ang tumugon ng positibo. Ayan. Marami na rin tayong na-accredit. At yung iba dito po sa mga association na to ay magiging bahagi ng ating mga tinatawag na mga councils. Ano? Para sa masuportahan po yung ating mga kababayan sa anumang sektor, ay dapat po ay mayroong mga nagre-represent sa kanila. Halimbawa, mayroon na po tayo mga Farmers Association, ano? Women Association, Youth Organization, ano pa, Peser Fox Association, at kung ano-ano pa. Dapat po talaga ay represented ang ating mga different sectors sa ating mga local bodies. Ano? Ito po ay isang bagay na ating tinatanaw yung kanilang role na ginagampanan sa development. Yan. Napakaganda pong isipin natin na ang development po kasi ay ating makakamit sa pamamagitan ng tulong-tulong na pagpunyagi. Hindi po tayo makakarating sa ating patutunguhan kapag tayo nag-iisa. At may kasabihan nga, no man is an island, no man stands alone. Kaya napakalaking bagay po na ating suportahan ang mga sektor na nangangailangan ng pagkalinga. Sabi nga ng ating Vice President Leni Robredo, yung mga kababayan natin sa laylayan ng lipunan. Saan po ba ang laylayan? Sa baba, di po ba? Wala namang laylayan sa taas. Ibig sabihin po, itong mga marginalized population, no? Marginalized part of our population, na karamihan ito ay itong mga mahihirap nating kababayan na ating kasama sa ating komunidad. No? Bagay, hindi naman masabing mayaman ka kung sapat rin lang yung ginagastos sa iyong pangangailangan. Pero iba na yung may ginagastos ka sa iyong pangangailangan kaysa doon sa mga minsan tinatawag natin na salat, ano? Salat sa pangangailangan. Ayan. Pero ganun lang po ang ating ganun lang ang ideya natin diyan eh. Kaya yung ating yung ating mga pinaplano na mga programs ay maganda para sa lahat. At nung Friday, no? Ay sa pagsisikap at sa concern ng ating mahal na mayor sa ating mga tagakatay ng baboy, ay nag-turnover po ang ating mahal na mayor at kasama kami na pumunta ron sa New Market. Wag na nating tawagin New Market na yan. Market na lang. Matagal lang nyo yan eh. No? Hanggang ngayon hindi nawala yung tawag na New Market.
Kagaya doon sa New Legislative Building. sabi, sabi ko, Legislative Building na lang. Tagal ng new yan eh. Ano? Oh, yan po. Dinalan po namin yung pag-turnover sa 4 na units ng smoke machine o yung tinatawag nating lutuan ng mga smoke na longganisa ng ating mga tagakatay ng baboy sa palengke. Dinano-offer po ni Mayor sa Meat Vendors and Butchers Association of Ujungan or Ujungan Meat Vendors and Butchers Association. 4 na units po yan. At kung hindi nagkakamali, ang bawat unit na yan ay nagkakahalaga ng 62,000 pesos. Imagine? Ay nung una, ay yung ating mga tagakatay dyan, pag may mga sobra silang mga hindi nabiling karne, ang ginagawa nila, ay doon nila in-smoke sa drum. Hindi ko naman sinasabing hindi malinis yun ang pagkakagawa. No? Pero mas maganda na mayroon tayong na equipment na medyo state of the art. Yung mga masina po yan ay gawa ng DOST. Ayan. Ang alam kong panggatong doon ay uling. Ayan. Kaya mayroon siyang lagay ng uling doon, tapos mayroong tube na papasok doon sa pinakang main na chamber niya, at doon iluluto yung mga longganisa nilang tinatawag na smoke longganisa. Ayan. Ang sabi ko nga, bakit naging smoke ang tawag dito? Uling naman, wala nang smoke yun. Pero yun ang nakasanayang itawag, ano? So sa palagay ko, hindi na mahirapan ngayon natin mga butchers na magluto ng kanilang mga longganisa. Yan. Parang may nag-comment nga nung Biyernes na itong smoke machine na to parang para sa isda. Kasi nga mayroong mga nakahilirang kando, no? By layer yung lagayan ng yung parang screen siya, no? Kung hindi bagay doon sa mga longganisa, pwedeng ilagay muna sa plate, no? Tapos ipatong doon sa nakasalansan na mga layers doon. Kaysa alisin, kasi ang plano nila aalisin yung layer na yon at ihahang nila yung mga longganisa. Ihahang na lang, ibibitin doon sa loob. Pero sabi ko, subukan nyo na ilagay mo na sa plan niya yung inyong mga longganisa na iluluto, tapos isusuot doon sa by layer na area ngayon, yung mga parts. Mas maganda yun sabi ko nga yan. Subukan nyo kung alin ang mas maganda, kung yung ibitin nyo or ihang nyo doon sa loob, or ilagay sa plan niya at ilagay doon sa layer or stages ng kaloob-looban ng machine o ng yung equipment. Napakagandang project po ito. At ito po ay pagtugon ng ating mayor sa kahilingan ng ating mga tagakatay ng baboy na mabigyan sila ng ganong mga equipment para sa kanilang mga pangangailangan. Ganyan po ang ating pagtingin ng ating mayor sa pangangailangan ng ating mga butchers, no, at meat vendors. Kaya ang hiling ko lang naman sana ay ibalik naman natin yung ating concern sa ating mga kababayan. Kung dinidinig ng ating mayor yung inyong pangangailangan, dinidinig namin yung inyong mga pangangailangan, ay sundin nyo naman sana yung mga ordinance na pinapatupad natin. Ano? Tinatawag yan, reciprocal, ano? Reciprocal relationship. Yan. So, tandaan po ninyo, ha? At
mayroon akong isang plano na maglagay talaga ng isang tao diyan na mag-monitor, no? Mag-monitor sa prices ng ating mga karne, mag-monitor sa bilihan ng baboy at yung iba pang mga ordinance patungkol sa baboy. Para hindi po tayo mababoy. Nahirap yung nagbababoyan tayo, ano po. Yan. Yun ang isang ating pinaplano na magtatalaga-talaga tayo ng isang individual. No? Na yun lang ang kanyang trabaho. Magmomonitor ng kaganapan diyan sa palengke sa pagtitinda ng karne ng ating mga meat vendors na ayon sa nakarating sa aking informasyon ay mayroon diyan ngayon na nagtitinda ng karne ng 225 to 230. Ayan. Ako'y nalungkot mga kaibigan. Bakit naman ganon? No? Ang nakapaloob sa ating ordinansa ay 220. 220. At yan ay alam ng Ojungan Association of Meat Vendors and Butchers Association. Pero bakit po tahasang nalalabag? Huwag po sana o hindi po sana totoo yung aking nasagap na informasyon na mayroong nagtitinda niya ng 225. Mayroon pang 230. Mayroon nga raw mayroong bumibili ng karne doon at hindi yata kilala nitong nagtitinda, nakapagsabi na daw ng 225. Iyong pinalaala ng kanyang kasama, nandito na 220 yan, 220. Kasi parang nakilala niya yung bumibili, nakamag-anak ng isa sa ating mga konsehal. Pan po na, kami po ay nagbibigay ng pabor sa inyo nung humiling kayo ng increase ng karne. Tinugunan po natin yan. Mayroon pa kayong ibang kahilingan, tinugunan namin yan. Bakit po naman yung napakasimple na nilalaman ng ating ordinance na mayroon naman kayong mga kopya ay hindi natin masunod-sunod? Ang ibig po bang sabihin nito, kayo lang ang gustong humiling at yung kahilingan natin mga kababayan ay ayaw nating pagbigyan? Kaya nga po, isa sa ating pinapanukala ay maglagay tayo ng isang tao dyan na yun lang ang trabaho niya, magmumonitor sa kalakaran ng pagkakarne dito sa bayan ng Ujungan. At ito ay ating isasangguni, ating ilalapit sa ating mahal na mayor na actually po ang kwan nito, ang lead agency na, ang lead office na dapat mag-monitor nitong mga bagay nito ay ang Department of ang Office of the Municipal Agriculturist. Nag-usap nga kami nung isang araw ni Municipal Agriculturist Salde Forcadas, Mr. Salde Forcadas. Ang sabi niya, ang hirap daw natin talaga i-monitor. Kasi actually po ang direct enforcer nito ay ang opisina ng Municipal Agriculturist kasama yung kanyang mga personnel dyan o staff. Halimbawa, sa palengke, si Mr. Mart Lasaga at ang ating market supervisor na si dating SBJ Martires. No?
Ang kwan nga po namin bakit hanggang ngayon ay hindi mapatupad-tupad yung mga ordinance na yan. Kaya kailangan siguro mayroong tumutok talaga. Na talagang yun lang ang trabaho niya, no? Yun lang ang trabaho niya. At susubukan natin yan. Para po mabigyan natin ng karampatang parusa yung mga talagang matitigas ang ulo. No? Parang tahasan na po yung ginagawa nating paglabag sa mga ordinances no? Napagbigyan na namin kayo, sundin naman po natin yung batas. Kasi mahirap naman po yung, ulit ko nang sasabihin, na mahirap naman yung tayo lang ang dapat gustong mabuhay. No? Buhayin din natin yung ibang tao. Yan. At sa bagay nito, ang tagal ko nang sinasabi na magbigayin lang tayo. Binabati ko ang ating amigo, si pare or si kasamang Awe Iranes. Magandang hapon, pare ko akala ko'y bibisita ka sa akin dito, ha? Kailan kaya mangyayari yun, pare? Sandali, at parang masarap itong kape ni Parin Jobert. Okay yan. Talagang nararamdaman yung aroma. Ayan. At ito po may problema din po problema pa rin po yung ating mga tricycle. Ang daming mga reklamo pa rin. Hindi talagang mawala-wala ang reklamong ito, mga kaibigan. Mayroon pa rin po talaga. Ganito lang po ba tayo? Ulit-ulit yung ating palaala na yung singilan ay hindi pa rin nasusunod yung taripa, mga kaibigan. Ulitin ko, ha. Yung taripa natin sa tricycle, mula 12, itinaas natin ng 15 sapagkat itong pandemic na to. Ito lang na pandemic na to. Once na-lift itong pandemic na to, babalik tayo sa dating taripa na 12 pesos, no? For first kilometer. O flag rate yun, tinatawag natin flag rate. 12 pesos dati. Itinaas natin sa 15. And then, additional 8 pesos per kilometer. Halimbawa, galing ka dito sa bayan ng Udyongan, papuntang Mayha, doon sa aking barangay. Ilang kilometro yan? Sorry. 3 kilometers. So, 15 pesos plus 16. Kasi 2 kilometro after 1 kilometer, hindi, 16 plus 15, 31 pesos lang dapat ang pamasahe hanggang sa Mayha. Yan po, ha? 31 pesos. Pero bakit mayroong nagsumbong sa akin ng isang araw? Nasiningil siya ng 50 pesos. Ay, abang yado kuno manang. Ingwa gani kita taripa. Kita yung taripa, no? Agpresentira, kaling mga presidente et tuda-tuda nato, tong nagkaroon et public hearing. Presentira, kag mga tricycle drivers. Ay naghanggang asing, ay imaw gihapon, nagpuyat papati, at sa taripang nakatakda. Pasensya po, ha? Kasi pay imo yung nagkador kaliit pirming problema.
Meron nagreklamo lang ito mga kababayat kaling sukutan sa pamasahe. Ay ingwa po gani kita taripa, naging susunor. Dapat po ay sunod ka na nato. Pangabayang po ha. Kasi medyo na saputan nila si Vice eh. No? Napag-usapan nila na mga kaibigan, katong one side parking. Yung po kinat maabot sa inyong mga information na katong kung hariin po pwedeng mag garahe, apo halin pwedeng mag-park. Dapat sa mga karsada ay usang bahagi iyang kag-parkingan habang kamo ay ingat ing pagtuan o ingat kamo ing saglit, ano? Pero buko po kali magdamagang parking, baling masiling rekonak. Ay salamat, ingay gamit parking. Kung minsan kasi po ay talagang problema nato kali yung parking. Pero ni mo kana dogyudo. Ingat nakapark sa kanan, ingat nakapark sa kaliwa. Ay itong area ni sa Bunoy ay asam po dyan na lugar. Kapag park pa kuminsan ay panuuno yan. Ay kung emo pangutanon, asing nagpark ka to. Inggoy po ginguhuyat. Ay, hamak ingat ginguhuyat. Ay pilang oras na yung mga huyuton ka to. Ilang gani po. Ay, hamak niyo mo ka ng mga kasimanwa. Nakakaabala po kita sa karsada pag mali kag ato parking. Kada mapagkasundanan po namo nak inggoyang kita intatawag na one side parking. Ag kina po ay mayamanin ro. Ag dapat na kinay ato sunron sa ikakaado ato trapiko dili sa ato banwa. Okay? So, ayan po yung mga bagay na po pwede nating sabihin na kapag sinunod natin. Ulit-ulit na lang. At ito ay talagang pinapatupad sa atin ito ng DILG. Ano? Bagamat kung minsan ang mga orders nila masabi nating katawa-tawa or pay awkward, pay ragtutono, no? Pero order gani di masunroyin kita. Di ba? O kagaya alis sa angkasan. Pag maangkas ka mag-asawa, dapat inggoet harang sa tunga. Ingga pa pamanit ging suggest na kung ano ka isura tong harang. Ayan po nino kaling harang na kali. Pag kali ay narayanan drag kong sasakyan, nakatulin, ay pay mabalang-balang ka. Pay bulador ka kali mayaswa. No? Oh, ay maato kung halin sa banwa, palibur-reburan ka, ay kung halik ka sa highway, hanggat angkas na kay mo misis, hanggat harang, hanggat umayang katulin-tulin na tungkarag kong damkar. Ay baling, agto ka mo mag-istoryahan ni misis sa kanal. Kumusay ka na, mama, kumusta ka na dyan? O to, buhay pa. O, diba? Maado pat ing silingay inak uyat angkasan anay. Ay takaw disgrasya kina ang harang-harang na kina. Hingga pag anak nakita sa Facebook talagang very creative ko nga Pinoy ano. Hamak ay kag ing harang nin resto nga ay naong kabayo ng plansahan. Napaguya talaga ako ay. Ing harang tung plansahan, tung kabayo, bagay na tawag na to. Ilan asing tawag na kabayo, kina ipayurat surat kabayo.
Emot hinumanak, barrier. Itong mag-asawa. Hudot-hudot itong meses itong lansahan sa uli. O, ang kapakot nakita ng katawa-tawara, itong meses ay nag-react ng drum, plastic drum, ngisuksok sa yawas. Kada nakikita ang name mo itong meses ay itong eda sike. Napapagoyang po kita ato mga trabaho nila. No? Pero ay auto sa po kasi ginay ay maano ka. No? Sundro na nato. Silimpat to amo supervisor ko tong nagtatudlo pa ako. Siling ni Day. Pag medyo reklamo at may isot ka, asap doon ka na, wait until you become. No pa kaya nga sa batro to pag sinaling ka na, wait until you become. Ay. Kaya, sundin po natin yung mga kutusan. Bagamat medyo kinoconsider natin yan na hindi hindi maganda, pero ayun ang pa natin eh. Mayroon pa na John. Yeah. John Rafon. Oy. Si amigo. Pastor John Rafon. Kumusta, Pastor? Talagang matagal na tayo hindi nagkikita, Pastor, ha? Si Paridani Maladhay. Ayun. Ang amigo ko na matagal na kami hindi nagkikita. Hindi ako makapunta ng Manila, pare, ha? Sigurado, pagkatapos nito mga problemang ito, kita tayo ulit. Kailan ka magbabakasyon, Pastor? Punta ka sa bahay, ha? Si Pastor J. Familara, dito sa Udyongan sila ngayon kasi si Pastura ay district supervisor na ng Romblon district. Kaya dito na sila sa Udyongan. Yan. Nakikinig din sa atin si Nigel David. Yan, kababayan ko sa Mayha. Gil, kumusta ka? Si Anthony Pamilaran. Ito yung aking anak sa kasal. Ton. Pag isag sa bayay, maistoryahan kita. Ha? Okay. So, salamat sa inyong pagpanimate. Kabay pa pirmi ka nang magpanimate, dili, at na masadya-sadya no? Ayan. So, yun ang po ang sinasabi ko na bagamat sa tingin natin ay hindi maayos yung mga pinapatupad sa atin, pero pa tayo magagawa. Sundin po natin nang hindi tayo magkaproblema. Baka pag hindi tayo sumunod, matagurian pa tayong terorista. Approve na ang anti-terror bill, ha? Mahirap na yung masawag tayong terorista. Mahirap na. Kaya maging masunurin po tayo sa batas, mga kaibigan. Uyarat mawagad sa ato kung magsunod kita sa mga patakaran para uya kita problema pag abot adlaw kada maganit ni siling na ako po sa ato mga kasimanwalis Udyongan. Magsunod kita sa mga itinakdang kautusan, mga ordinansa, national laws, rules and regulations, orders, issuances, para wala po tayong maging problema.
Mahirap po nagka-problema sa buhay. No? Minsan nga, ang ibang mga tao, pag hindi nakaya yung problema, biglang pupunta sa Lord. Babawian yung sariling buhay para makapunta na sa Lord. Pero hindi po maganda yun. At sa yung aking kasama naman sa SB na si Giselle ay may pinasa na yung sa women's, yung sa women's council. Napakahalaga po yan. Kasi po itong council for women, council for women ba? Tama, for women. Or council of women. Council of women yata. Ito po naman ay naglalayo na pangalagaan ang kapakanan ng mga kababaihan. Siyempre kasi nga po sa ibang sa ating lipunan ay parang ang tingin natin sa mga kababaihan ay second class citizen na medyo mas mataas daw ang kalagayan ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Parang ang mga babae ay inferior compared to men. Pero dapat po equal. Dapat equal ang mga lalaki at babae. Hindi naman ibig sabihin na magpa-under yung mga lalaki. Dahil sa taas naman talaga parati ang lalaki. Ay, kung ating susundin ang Biblia, ay ang ama ang dapat nasusunod ng pamilya. Pero, dapat, hindi na ang pagtingin natin sa mga babae ay mababa. Equal tayo. Sa harapan ng batas at sa harapan ng Panginoon. Di ba pa? Ayan. Kaya yung ating ordinance na yan ay naipasa na at yan ay magte-take effect after approval or kung ano yung nakasaad na number of days na effectivity doon sa ordinance. Ayan. Ito po ay naglalayo na ang mga babae ay bigyan ng tinatawag ng empowerment. Ano po yung empowerment? Pag tumingin ka sa dictionary, ay walang word na empowerment. Iko-contest ko yan. Walang word na empowerment. Pero, ginagamit ito sa development parlance. Itong word na empowerment. Ito yung pagbibigay ng kapangyarihan sa isang sektor ng ating lipunan, kagaya ng mga kababaihan, na kung minsan ay second class citizen ang ating tingin sa sarili nating bayan. May naalala ko dito sa problemang ito o sa bagay na ito tungkol sa pagtingin sa mga kababaihan, no? Mayroong isang bansa na ang tingin sa mga kababaihan ay talagang napakababa. Ang role ng mga kababaihan doon hanggang bahay lang. Tagaluto, tagasaing, tagalaba, no? At kapag ang isang bata ay isinilang at siya ay lalaki, tuwan-tuwa yung pamilya. Tuwan-tuwa yung asawang lalaki. Pero kapag babae ang isinilang, ay parang wala lang. No? So, ibig sabihin, hindi welcome ang mga babae sa lugar nila kung ang isinilang ay babae. At sa paglaki nitong mga anak na ito, dahil naramdaman nila yung kakaibang pagtratar sa kanila sa bahay, napakaaga pang nag-aasawa itong mga kababaihan. Ito parang ang bansang ito yung Nepal, no? Sa bansang Nepal. Kaya nag-aasawa ng bata para mailayo na, para malayo na sila doon sa pamilya. Dahil iba ang kanilang nararamdaman na pagtingin sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya napakalaking bagay po na magkaroon po tayo ng Odyongan Council of Women. Dahil ito ay at ito po ay inisponsor ng ating kasama si
SB Giselle Minyes Paensan. At marami pa pong mga yung ating kasama na si Michael Butsoy Arevalo ay nagpasa ng resolusyon na ang mga uuwi ng Udyungan sa Batangas pa lang ay magpa-rapid test na sila. At itong resolution na ito ay sinabit po sa probinsya, sa opisina ng ating mahal na gobernador para po mabigyan ng pansin. Na maganda rin itong kon ito para ligtas tayo doon sa mga kontaminado kung halimbawa uuwi man sila. No? At isinabit po ito doon sa Romblon mismo ng ating mahal na Vice Mayor kasama si Michael Butsoy Arevalo at si SB Nicky Padirogao. Nakasama ba si SB Kit? Yung iba po hindi nakasama kasi nagkataon naman na nung oras na yan, nung araw na yan, ay mayroon kaming ocular inspection sa mga daanan ng mga manggigis natin papunta sa dagat. Kasi kuminsan wala silang madaanan daw. At medyo wala na po tayong oras. Hanggang dyan na po ang ating palatuntunan at ating tinatapos ang episode na to. At sa muli, sa linggo, ay ipagpatuloy natin itong ating palatuntunan na ang agri at iba pa nahandog sa inyo ni SB Alex Formento dito sa ating mahal na impilan, ang radyo natin Udyungan 101.3. Parati po tayo makinig sa palatunda sa himpilang ito. Napakaganda at marami